Ang sabi ni Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start. Sabi ni Senator Ping Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start para namang Senator Ping Lacson, ano ba ginawa nyo noon? Di ba kayo ang namuno dyan? Kayo ang hari-harian dati dyan? Kayo ang nasa majority dati, di ba? Bakit gusto nyong magsimula ulit ng fresh start na sinasabi nyo? Bakit? Ano ba ginawa nyo noon? Ginawa nyo bang ilado ang Senado noon? Alam nyo yung ilado, mga kababayan? Yung isda, kapag ayaw mong masira, lalagyan mo ng ice yun sa isang styro para hindi mabulok. Pagka tumagal na, ang tawag namin doon sa nakayelong isda, mga kababayan, dito sa Kailokanuhan, ay ilado. Yan. Ano ginawa nyo, Senator Ping? Inilado nyo ba ang Senado? Kaya gusto nyong magsimula sa fresh start? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Wala nang intro-intro ito mga kababayan. Etong si Senator Ping Lacson kaslag nginaw nga bakit dato yan. Nagado nga ibagbaga na, nagado nga papreskon, nagado nga interview na, ang daming sinasabi sa social media tungkol dito sa pagpapalit ng liderato sa Senado na si Senator Win Gatchalian daw ay kanyang sinusuportahan bilang maging Senate President. Ayan ang pare-pareho sila ni Senator Tito Soto at kung sino-sino pa na nasa minority na isinusulong nila mga kababayan na si Senator Win Gatchalian ang maging Senate President, mga kababayan. Doon naman sa press con kanina ni Senator Risa Hontiveros, napanood ko Mayroon naman nanood na mahigit 500 na nagtiyaga. Oo, samantalang kapag si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpa-press con, milyon ang nanonood. Oo. Tapos yung nakita ko, yung mga yung mga reaction nila, puro may mga angry, mga ganun, yung mga galit, yung mga tawa, ganun, yung mga, parang hindi sila naniniwala dun sa sinasabi ni Senator Doon sa sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Pero, ang pinag-uusapan natin sa pagkakataong ito, mga kababayan, ay si Senator Ping Lacson na wala na ito, hindi na yata natutulog ito at hindi na rin nagpapahinga, hindi mapakali at parang desperadong-desperado na sa pagkakatanggal niya sa Blue Ribbon at sa pagpapalit ng liderato, mga kababayan. Dati kasi itong mga naging na sila ang naghahari-harian sa Senado. Oo. Ilang buwan din na sila ni Tito Soto ang pinapanginoon ng kanilang mga kasama sa Senado, mga kababayan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kababayan, pinatalsik at natanggal si Senator Tito Soto bilang Senate President, mga kababayan. Na ito, mga kababayan, walang pakialam dito ang Malacanang, walang basbas ang Malacanang dito, mga kababayan. Oo, dito, mga kababayan, sa ipapapanood po namin sa inyo, ang dahil sinasabi si Senator Ping Lacson tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato sa Senado, kesyo ang Senado daw ay kailangan ibangon, mga ganun, tirada rito. Sige, tinan natin para malaman nyo yung sinasabi. Ay, bago pala tayo magpatuloy, kung kayo naman ay bago dito sa ating channel, mag-like naman kayo, mag-subscribe, i-share nyo na din ang video ito at pitikin nyo na rin yung bell dyan para updated kayo sa mga videos na i-upload natin, mga kababayan. Bena,
Hindi na natin patatagalin. Baka tirahin ng iba ito. Tirahin na natin. Panoorin natin to. Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson na merong hakbang minorya sa Senado para sa pagpapalit ng liderato. Ang sabi ni Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start. Sabi ni Senator Ping Lacson? Gusto lang anya ng minorya ng fresh start para namang Senator Ping Lacson, ano ba ginawa nyo noon? Di ba kayo ang namuno dyan? Kayo ang hari-harian dati dyan? Kayo ang nasa majority dati, di ba? Bakit gusto nyong magsimula ulit ng fresh start na sinasabi nyo? Bakit? Ano ba ginawa nyo noon? Ginawa nyo bang ilado ang Senado noon? Alam nyo yung ilado, mga kababayan? Yung isda, kapag ayaw mong masira, lalagyan mo ng ice yun sa isang styro para hindi mabulok. Pagka tumagal na, ang tawag namin doon sa nakayelong isda, mga kababayan, dito sa Kailokanuhan, ay ilado. Yan. Ano ginawa nyo, Senator Ping? Inilado nyo ba ang Senado kaya gusto nyong magsimula sa fresh start? Tuloy! At ibangon ng Senado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto Anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin. Magkaroon kami Ayan o. Sana pagka nagpalit niya ng liderato, may bangon namin ang Senado. Bakit? Anong ginawa nyo? Di ba kayo ang dyan, Senator Ping? Tinumban nyo ba? Tinumban nyo ang Senado? Oo. Pinabagsak nyo ba? Kaya gusto nyong ibangon? Para ilang araw pa lang na si Senator Alan Peter Cayetano ang nandyan bilang Senate President. Kayo ang nagpasasa dyan. Kayo ang hari-harian dyan nung hindi pa sila ang humahawak ng majority. Ano ba? Tinumban nyo ba? Tinumban nyo ang Senado? At kailangang ibangon? Senator Ping? ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa. Hindi katulad mo, Senator Ping, na laging inaaway mo kasi si Senator Marcoleta Totoo naman yun. Wala ka nang ibang ginawa kundi awayin si Senator Marcoleta kung ano-ano yung ipinakakalat mo, ini-splice mo yung video, at may mga sinasabi kang kung ano-ano para lang sa ganun awayin mo si Senator Marcoleta. Di ba ganon? Pagkatapos, pag hinarap ka naman niya sa plenaryo, tumatakas ka kung saan-saan ka nagpupunta. Pag siya ang tumayo, lumalayas ka. O kaya ayaw mong matanong pagka ikaw ay nag-privilege speech. Umiiwas ka na magkasagutan kayo sa plenaryo ni Senator Marcoleta kasi malalagay ka sa alanganin, talagang mapapahiya ka pag nakausap mo yan. Kung wala kang baon na maraming alam sa batas, wala kang sapat na kaalaman sa batas, wag kang hahara-hara sa daan ni Senator Marcoleta sapagkat talaga naman na tatabunan ka ng maraming mga kung ano-anong mga pananalita na pero ayon sa batas, yung mga sinasabi niya, puro ang lahat yun ay nakabatay sa batas, hindi siya nagsasalita ng katulad mo na sumusuntok sa hangin. Tuloy. Kulang na lang kaming mag-blood compact na 11. May blood compact pang nasasabi. Blood compact na, ano yan? Para bang ano yan? Papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para Yan, Senator Ping Lacson. 11 kayo, 11. Ganyan ganyan ang bilang nyo. Ang nasa majority, ganyan yan ang bilang nila. Kailangan nyo ng 2.
Saan kayo kukuha ng dalawa? Nung panahon ng digmaan dyan sa Senado, nung panahon ng kaguluhan, bakbakan dyan sa Senado, iiniwan nyo sila. Umuwi kayo nang hindi man lang kayo. Alam nyo ang ginawa nyo, Senator Ping Lacson? Nung nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, nag-UWP kayo. Umuwi kayo nang walang paalam. Iniwan nyo sila. Pagkatapos umaasa kayo na may babaliktad sa kanila para mapunta sa kanyo at maging 13 kayo kahit dalawa man lang sa ano. Mga ganun ang mga pinapangarap ninyo. Wala na, matibay na yan. Tuloy natin. Kuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar. Tumanggi talaga kasi paano niya sasagutin na babalik sa kanila yung magkapatid na Villar, iniwan nyo nga sila sa gitna ng kaguluhan. Sige. Kahit magkaibigan tayo, halimbawa, magkaibigan tayo, Senator Ping Lacson. Magkasama tayo. Magkasambahay pa nga itong mga ito Pagkatapos may nangyaring problema. Sabihin na natin, nagkasunog. Hindi na yung barilan, nagkasunog siguro. Mantakin mong, nandun kami sa loob. Iniwan nyo kami ng hindi man lang kayo UWP kayo. Pagkatapos ngayon, liligawan nyo ngayon na babalik sa inyo yung dalawang senador na magkapatid. Sinong siraulo ang sasama sa inyo pagka ganyan? Doon nyo pinatunayan, Senator Ping at ang inyong mga kasamahan, doon nyo ipinakita ang tunay na pag-uugali nyo. Ang tunay na talagang kulay nyo. Kasi hindi pala kayo marunong makipagsabayan, hindi pala kayo marunong magmalasakit sa mga kasama nyo. Bakit ko kayo pagtsitsagaan na ibibigay ko din yung loyalty ko sa inyo kung ako ang kasama nyo sana? Talagang lalayas sila at mamamalagi sila doon sa nagmalasakit sa kanila. Ganun yun, ganun. Senator Ping Lacson, umaasa ka pa na babalik. Tuloy. At Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Ayan non-negotiable daw yun mga kababayan na si Senator Win Gatchalian ang maging Senate President. Akala mo naman meron na silang sapat na bilang na maisagawa ang pagpapalit ng liderato. Maliwanag yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros kanina sa kanyang press con na hanggang ngayon ay lalabing isa pa lang kayo. Wala pa kayong nakukumbinsi. Wala pa kayong natatakot o tinatakot. Hindi naman matatakot itong mga ito. Pero wala pang bumabaliktad sa mga iniwan nyo, Senator Ping. Mahirap talaga yan. Tuloy natin. Dagdag ni Lacson, maaari rin namang manatili si Cayetano bilang Senate President. Pero Posible mangyari yon. Posible talaga. Posible. Ikaw ba naman abogado ka. Tapos iginagalang ka ng mga tao. Alam nyo kasi, mga kababayan, ganito yan Si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, abogado yan. Matatas ang kanyang, matatas ba? Matatas, parang iba yata yun. Matalas ang kanyang isipan. Pansinin nyo, pag nagsasalita si Senator Alan Peter Cayetano, kapag bumabagsak ng mga pangungusap, alam mo, convincing talaga. Talagang pakikinggan mo Hindi katulad nung dating Senate President na mabubwisit ka Oo. Kumbaga,
yung laman ng utak ni Senator Alan Peter Cayetano, punong-puno. Hindi ko naman sinasabi na ampaw ang utak ni Senator Soto. Wala akong sinasabing ganun, mga kababayan. Pero, si Senator Alan Peter Cayetano kasi abogado, mga kababayan. Alam natin na kung ako, kayo, mamimili kayo. Di, siyempre naman, sa abogado tayo. Lalo na't ang pinag-uusapan dyan ay kaya nga mambabatas Kaya mambabatas, kaya legislator kasi ang kailangan dyan talaga abogado, hindi yung komedyante, mga kababayan. Tuloy natin. Would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Lame duck. Siya lang yung mag-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12. Yes, sir. Napaka-awkward ng position ng Senate President. Parang kahiyahiya na yung kanyang position. Nakatayo lang siya doon, na wala naman sa majority. Sakaling maluklok si Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Lacson, hindi problema na maging presiding officer ito ng impeachment court. Dagdag ni Lacson, maganda nga anya na nakonvina ni Cayetano bilang impeachment court ang Parang sigurado talaga sila na makukuha nila ang liderato sa Senado, mga kabayan. Parang yung mga salita ni parang siguro ni sila tuloy natin. Senado. Paniniguro rin ng senador, evidence-based ang magiging desisyon ng kanilang grupo kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw naman magsalita ni Lacson sa ulat na may grupo ring nagtutulak na ibalik bilang Senate President si Senador Chis Escudero. Ayoko nang pag-usapin yon kasi Ayaw mo talagang pag-usapan kasi kapag si Senator Chis Escudero ang naging Senate President, hindi ka rin makakaporma, Senator Ping, sigurado yan. Wala ka ring magagawa dyan kasi si Senator Chis Escudero, abogado din yan. At nakita nyo naman mga kababayan nitong mga nakaraan, talaga naman na binanggit niya yung pangalan na ayaw banggitin ng mga senador at mga congressman. Si Congressman Martin Romualdez, talaga namang binanggit niya sa kanyang privilege speech, mga kababayan. Kapag siya ang naging Senate President, Senator Ping, naku, mayayari din kayo, mayayari kayo. Oo, lalabas din yung mga pinagtatakpan ninyo na ayaw nyong ipatawag na mga nasangkot sa flood control. Sigurado yan, lalabas at lalabas yan. Kaya mas mabuti siguro, wag na lang si Senator tuloy. Wag na lang si Senator Chis kasi wala ka rin, hindi ka po makakaporma dyan. yung usapan na yon hindi open yon sa yung kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information. Ayaw niya Ayaw niya talaga kasi ang gusto nila mga kababayan, yung sarili nilang kagustuhan ng masunod. Oo. Talagang ipipilit nila yung may plano na kasi yung mga yan Kumbaga, intact na yung plano nila. Hindi pwedeng masira yung script, mga kababayan. Nakasulat na kasi yan. Gusto nila masunod yung plano nila kung ano man yun. Kaya ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang marinig. Ang gusto nila talaga, si Win talaga ang ipipilit nila dyan. Magkakalaman tayo dyan. Na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. Sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad para mapalitan ng liderato. Ang sa amin, ang talagang primary... May naghahangad talaga. Kayo nga yun Mula nga nung napalitan kayo na mula dun sa mga chairmanship nung kayo pa, mula nung napalitan na kayo na talaga, Senator Ping, ang naghahangad na mapalitan ulit si Senator Alan Peter Cayetano. Meron bang ibang naghahangad kung hindi kayo lang? Araw-araw nga yan ang laman ng balita yung mga nanggagaling sa'yo na gusto nyo talagang palitan si Senator Cayetano. Kayo ang talagang naghahangad. Wala nang iba. O main concern naming 11, ibangon yung Senado. Patuloy naming Ayun ang concern naming 11 ay ibangon daw ang Senado. Sige mga kababayan, ganito na lang para hindi naman tayo magbukhang rito mga kababayan.
Sige nga mga kababayan, kailan bumagsak ang Senado? Sa panahon ba ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President o nung panahon ni Senator Tito Soto? Kailan bumagsak ang Senado? Nung panahon ba na si Senator Marcoleta ang may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee o nung panahon na hinawakan ni Senator Ping Lacson ang Blue Ribbon? Kayo nga ang magsabi mga kababayan, kayo. Paki-comment nyo nga dyan sa baba. Kayo na lang po para maiwasan ang baka sabihin nila bias tayo. Mas maganda kayo po mga kababayan sapagkat kayo po talaga ang arbiter. Tuloy natin. Sinusubukang kunan ng pahayag si Senate President Cayetano pati si Gatchalian at Escudero pero wala pa silang tugon sa ngayon. Dano Tingkong, Nakatutok 24 Oras. Alam nyo mga kababayan, itong nangyayaring ito sa ating bansa, ano lang ito? Palabas lang. Palabas lang, maniwala kayo sa amin. Oh. Lahat ginagamit nila, social media. Lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa NBI, PNP, DILG, ano pa ba? Lahat ginagamit nila yan. Ang pinakamatindi na sandata ng mga ito, mga kababayan, ay ang social media. Ang mainstream media. Ang mga malalaking tagapagpahayag, mga kababayan. Bihira lang. Bihirang-bihira lang. Baka 2, 3, o marami na yung 3, 2 lang siguro. Ang mga naninindigan sa pagbabalita ng tunay at totoong nangyayari sa ating bansa. Yung iba, mga kababayan, minamanyubra nila. Kung ano yung nakikita, subukan ninyo, mga kababayan, subukan ninyo, pansinin ninyo, yung mga laging ibinabalita ng malalaking mainstream media na ito, puro pagpapalit ng liderato, impeachment, pero pansinin nyo to, hindi nyo makikita na ibabalita nila ang tungkol dyan sa pagdinig sa flood control scandal. Ngayon, mga kababayan, inaapura na ni Senator Amy Marcos na imbestigahan yung flood control at ipatawag yung mga binanggit ng mga testigo katulad ni Martin Romualdez, yung 18 Marines, yung mga Bersamin, gustong ipatawag para maimbestigahan yung flood control na yan. Yan, mga kababayan, ang kinatatakutan nila. Yan talaga ang kinatatakutan nila, mga kababayan. Wala nang iba. Yang mga impeachment na yan, ano lang yan? Diversionary tactics lang yan, mga kababayan. Oh! Yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa, ano yan? Wala yan. Hindi talaga yan ang issue dyan, mga kababayan. Ang tunay na issue dyan, mga kababayan, yung napakalaking nakawan, paglimas sa kaban ng bayan. Yun talaga ang iniiwasan nila na maimbestigahan dyan, mga kababayan. Beno, mga kababayan, na-share lang namin ito kasi napanood namin, binigyan na namin ng konting reaksyon. Sana kahit papano, meron kayong nakuhang konting, kung hindi man magulo, sapagkat napakagulo nitong vlog natin. Mga kababayan, pagtiyagaan nyo pa po kami at kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating, maawa naman kayo. De, joke lang. Hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo, i-like naman ninyo. At i-share nyo na rin. Yung bell dyan, pakipindit nyo na rin para updated kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Beno, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng aming mga kapatid dyan sa abroad, mga OFW na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, kayo po talaga ang tunay na bida. Lagi namin sinasabi po sa inyo, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.